So, ang tanong ng lahat, ba't nga nangyayari ito? Now, maraming factors, but let me discuss to you 5 reasons. Okay, 5 reasons, very very common na napapansin natin ito, pero hindi natin binibigyan ng priority. Hindi natin we just ignore these causes. Okay, number one, lumaki ang bata na kulang sa tinatawag nating reading culture. Ito real talk. Ikaw mismo na nasa bahay ngayon, meron ka bang bookshelf? Ano ba yung bookshelf? Baka pa ngayon hindi mo naiintindihan o anong ibig sabihin ng bookshelf. Ang bookshelf, ibig sabihin lagayan ng mga libro. Diyan nilalagay ang mga libro, ng mga babasahing libro. Na kung wala ka diyan sa bahay at may at isa ay yung anak mo doon sa 60% na grade 11 students na hirap na maintindihan ang binabasa niya, huwag ka nang magtaka. Bookshelf nga, wala ka. Okay? Isa pa, ilan ba sa mga magulang ang nagbabasa talaga ng libro? O kaya nagbabasa ng libro sa harap mismo ng anak nila? Only a few of the Filipino parents ang talagang nagbabasa ng libro, nagbabasa ng newspaper. Ilan din sa mga pamilya ang meron tayong tinatawag na reading time. Ang madalas natin tuloy, madalas nating naririnig sa mga magulang, real talk ito, anak, manood ka muna ng cellphone. Anak, maglaro ka muna. Hindi natin naririnig na yung anak, halika, magbasa tayo. Bakit napakamahalaga nito as a parents? Kasi ang mga bata, alam naman natin, lagi ko itong sinasabi, ginagaya kasi nila kung ano yung kanilang nakikita. So kung walang kultura ng pagbabasa sa bahay, mahirap na mahalin ng bata ang reading o ang pagbabasa. Kasi kung kahit ikaw mismo, parent mismo, buong araw ka rin namang naka-scroll dyan sa cellphone mo, at nagrereklamo ka na yung anak mo, sasabihan mo pa ng bobo, at hindi niya naiintindihan, now, wag kang magtaka, wag mong isisi dun sa anak mo. Reflect, mag-assess ka muna sa sarili mo. Ikaw din ba? Nagbabasa ka rin ba ng libro o puro ka lang din TikTok? Okay, number 2. Ang pangalawang dahilan niyaan ay yung sobrang exposure sa mga short videos. Now, guys, hindi naman masama ang teknolohiya. Okay? Hindi masama yon. Ang technology ay parte yon sa ating buhay. Pero hindi pwedeng puro na lang technology. Puro ka na lang TikTok, puro ka na lang Reels, puro ka na lang shorts. So, kung itong kinukonsumo ng utak ng bata sa araw-araw, anong nangyayari? Nasasana yung utak sa mabilis na impormasyon, mabilis o nagkakaroon ng maikling attention span, o kaya naman yung instant entertainment. So mas doon siya nakatutok. So ibig sabihin lang, nawawala yung opportunity to exercise yung kanyang brain, yung kanyang utak sa comprehension. And if you notice this sa mga social media platforms, mga ano to, tinatawag natin mga mainstream na Facebook, YouTube, TikTok, o ganon, mapapansin niyo more on short videos. Ang algorithm, mas andun siya nakatutok sa short videos. Bakit? Kasi yung mga short videos na yun, kasi yung attention span, maikli na lang kasi umiikli yung attention span ng bata and even the adults. Ibig sabihin, dahil umiikli yung attention span na yun, nagkakaroon ng problema ngayon sa comprehension. So, doon nababawasan ngayon yung comprehension capability. So, bakit ba siya nababawasan? Kasi yung comprehension capability, mayroon siya mga prerequisites. So, yung prerequisites niya ay may tatlo. Number 1, to improve your comprehension capability, kailangan ng focus. Matuto kang mag-focus para mo maintindihan. Pangalawa, kailangan ng pag-a-analyze o pag-a-analisa. And pangatlo, kailangan ng pagninilay o reflection para mo maiintindihan. Now, if lulong yung utak dun sa short videos is very fast-paced yung entertainment, walang ganitong prerequisite that can help improve the comprehension ng bata. Kaya yun, diba, mga kabataan ngayon, mas sila, may kakayanan sila, 'di ba? Mas gusto nilang manood kahit 4 na oras pa yung video content na 'yan. Okay? May mga ganung bata, hindi kaya nilang manood kahit 4, 5 oras, iba pa nga hanggang 10 oras kaya nilang gawin 'yon. Pero pagbasahin mo ng 2 pahina ng libro, wala na. Naboboard na, nababagot, o kaya hindi maintindihan kahit 1 page lang na pagbabasa, hindi niya maintindihan. Now, the third reason, kulang sa vocabulary. Hindi maintindihan ng bata ang binabasa kung hindi naman niya naiintindihan yung mga salita na kanyang binabasa. Kapag marami kasing salita, no, na hindi niya alam yung mga salita na yon, nawawala siya sa context,
nawawala ang kahulugan at nawawala din yung kanyang interes kasi nga hindi naman niya naintindihan. So ibig sabihin lang, unti-unting sumusuko tuloy yung bata sa pagbabasa. Number 4 naman na reason is yung learning loss mula noong pandemic. So, wag naman nating baliwalain ano. Alam naman natin ang sa kasaysayan, um, yung pandemic talagang ang laki ng sinira niya pagdating talaga sa education sector natin. Yun pa yung isa sa pinakamalaki talagang naging contributor. So, alam naman natin maraming mga bata dumaan sa modular learning, maraming mga bata no, na nagkaroon ng mga limited interaction, nagkaroon ng kakulangan sa guidance. And hindi ako exempted doon. No? Ang anak ko, yung bunso ko, nagsimula siyang mag-aral ng formal school through online, no? Starting from nursery. So, online. So, meron talagang gap, merong kakulangan, no? Which is right now we have to consider that, and we have to work it out. We have to cope kasi kung hindi ka magko-cope, ang bata ko ay kasi dumaan sa pandemic so pababayaan mo na lang ba, di ba? So hindi dapat. So dapat ngayon kailangan tayong mag-cope para magkaroon sila at makuha nila yung mastery ng skills of reading comprehension. Now, ito panglimang dahilan may nagkakaroon ng kakulangan sa pag-uusap sa loob o yung conversation sa loob ng bahay. Ang ibig sabihin natin ng conversation dito, yung meaningful conversation. Hindi yung sigawan, hindi yung paninita mo sa anak mo, hindi ganun yung conversation na ibig sabihin natin dito Yung mismong conversation that is meaningful, that is building up conversation. Ang isa sa pinakamalaking predictor ng comprehension kasi ay yung language exposure. Kapag ang bata ay nakakaranas siya ng kwentuhan, tanungan, diskusyon, o kaya storytelling, mas lumalawak ang kakayahan niyang mag-isip. Pero kung ang komunikasyon lamang sa bahay ay napakalimitado, maglinis ka, kumain ka, matulog ka, okay? At ito pa, sa mga kabataan ngayon, bakit din nagkakaroon ng limitasyon sa kwentuhan o yung conversation? Kasi buong araw, hinahayaan lang ng mga magulang na nakatutok na lang din sa kanilang mga gadgets, nakatutok sa kanilang mga smartphones. In fact guys, ang daming mga bata ngayon as young as 4, as young as 5 years old, may sarili-sarili ng mga cellphone. Ang iba pa nga, mas maganda pa nga ang cellphone kaysa sa akin Binibilhan na ng mga magulang. Bakit? Kasi ang mga magulang, ginagamit nila ang cellphone as an alternative to control and discipline their children. Which is mali. Totally mali. Kaya, anong nangyayari? Nagkakaroon ngayon ng limitation to conversation. Nagkakaroon lang ng conversation, malamang baka kung kailan lang pagagalitan, kung kailan lang kakain. So, because of that, nagiging limited ngayon yung paglawak ng knowledge ng utak ng isang bata.